Good morning mga kaswabe. Kasama natin ngayon si Mrs. Wabe. Good morning mga kasabi. Yun, kung napapansin ninyo, nakapang-exercise kami. Kakatapos lang namin mag-exercise. Pawis-pawis pa. Walang makeup yan mga kaswabe. Ayun. Namumutla. Update lang namin kayo sa kaganapan sa ating sideline. So, ano nga ba ang Grab Express at ang Lalamove? So, yung Grab Express at saka Lalamove, pareho sila na service na nagde-deliver ka, nagpipick up at deliver ka ng mga packages at parcels ng client. So, nagbo-book sila, yung client natin, sa mga app ng Grab Express at saka Lalamove. Doon nila ilalagay yung pick-up point, yung delivery point, at saka kung ano yung items na i-deliver. Tapos, makikita rin nila doon kung magkano yung rates. Tapos tayo naman, makikita natin yung mga bookings, tapos nandun nga, pick up point, delivery point, minsan nandun rin kung ano yung mga items na i-deliver. So mga kaswabe, itong sideline natin, ito sa Lalamove, nakaka-3 buwan na tayo. Sa Grab Express naman, 2 months pa lang. Yun nga, sideline lang natin to. So pag weekdays, pag weekends at saka mga holidays, doon lang tayo nakakalabas. So medyo konti pa lang din yung mga biyahe natin. Ano naman ang pagkakapareho ng Lalamove and Grab Express? So, yung pagkakapareho nila mga kaswabe, una, bawal yung mga pasahero. Kasi kung si Grab, meron siyang Grab car, so doon pwede yung pasahero. Sa Lalamove, bawal definitely yung mga pasahero. Ano pang bawal sa kanila? Bawal rin yung mga live animals. Bawal ang pets, mga dog, cats, mga manok. Bawal din. Bawal din yung mga alak. Mahirap hulihin yun kasabi pag lumipad sa sasakyan mo. Pero sa Grab Express, meron siyang service na, si Grab Car, meron siyang service na Grab Pet. So pwede kang mag-book nun, tapos basta yung aso or pusa mo naka-diaper, tapos na may sarili siyang cage, pwede yun sa Grab Car. Pero sa Grab Express, bawal talaga. So yung pasahero mga kaswabe, bawal no sa Grab Express at saka sa Lalamove. Pero may service si Grab Express na Grab Airport. So yun, pwede kang kumuha ng bookings ng mga pasahero basta papunta sa airport or paalis ng airport. So ako, nung panahon nung high demand ng mga Pasko, yun na activated yung Grab Airport ko. Pero after nung January 23, 2024, yun na, nag-text na si Grab, nung high demand season lang raw yun. So wala na akong Grab Airport ngayon. Pero yung iba, babasa ko sa Facebook group ng Grab Express 4 Wheels at saka yung mga napapanood ko sa YouTube, meron pa rin sila na Grab Airport kahit na Grab Express lang sila, hindi sila Grab Car. Pero normally, yung mga may Grab Express, gusto nila yung may Grab Airport, no? Malaki ba kita dyan? Mas malaki yung kita kasi minsan malapitan lang. Yung unang-unang Grab Airport na booking ko mula sa NAIA 1, tapos hinatid ko lang sa may bus terminal doon sa EDSA. Parang 390 pesos na kagad yung rate ko eh. Malapit-lapit to, para mga 8-10 kilometers lang mga kasama. Okay. Ang isa pang pagkakapareho nila, pareho sila na nagcha-charge ng 20% commission doon sa fare. So for example, yung fare is 100 pesos, 20 pesos doon kay Grab, kay Lalamove, tapos yung 80 pesos sa atin. Isa pang similarities niya, tayo kasi yung classification sa sasakyan natin 300 kg na MPV. So pwede tayong kumuha o binabatuhan rin tayo ng mga bookings na 200 kg na sedan. Pareho yun sa Grab Express at sa Lalamove. Ano naman yung differences na ilan ng dalawa? Siguro ang main na difference nitong dalawa is yung bookings. Sa bookings ng Grab kasi, siya ang magbibigay sa iyo ng bookings. Hindi ka pipili, hindi ka makikipag-agawan. Darating lang sa iyo, nandun na yung booking, nandun na kung saan ang pick-up point, kung magkano yung rate, kung saan i-deliver, yun. Unlike sa Lalamove, lalabas yung mga listahan ng mga available na bookings. Tapos
ay ikaw ang pipili. Kaya minsan, kaya hindi maiiwasan, nag-aagawa, nauubusan ka ng mga bookings kasi nauunahan ka ng mga mas mabilis mag-swipe. So kasabi, nakapanood kami sa iyo nun nakarating ka ng Santa Maria, Bulacan. So sa Grab yun? Sa Grab Express yun, umabot ako sa San Jose del Monte, Bulacan. Yun nga, akala ko nga, naduling ako, hindi pa kasi ako nakasanay. 1,700 pesos yung rate. So yun yung so far, pinakamalaki na booking na nakuha ko. So yung biyahe ko na mga 72 kilometers, sagot naman ni customer yung Cavitex, Skyway, tsaka NLEX. Pero yun nga, pwede mo namang i-cancel kung nag-aalang ka, kung ayaw mo ng booking. Kaya na syempre, epektado yung cancellation rate mo. In relation dun sa bookings, maraming bookings sa Lalamove, lalo na kapag nandun ako sa Manila banda, yung mga Binondo, Quiapo, kasi ang daming ninegosyo dun, di ba? Doon talagang ingay ng phone mo, tunog ng tunog kasi ang daming pumapasok na bookings. Unlike dito sa Grab Express, minsan may mga vlogs ako ng mga kasabi, 2 oras na, 3 oras na, wala pa rin booking. So depende rin sa pwesto. Pinag-aaralan pa natin so far doon sa Makati, Taguig, Pasay, doon ako maraming nakukuha ang booking sa Grab Express. Pero dito sa Las Piñas, Parañaque, Alabang, Cavite, medyo mahina ang bookings ng Grab Express. Hindi ka pa na-try doon sa mga Pasig, Quezon City, mga kaswabe, Malabon, Nabotas. Focus lang muna tayo dito sa may South banda. So far, among doon sa area, saan okay para sa'yo ang pwesto sa booking? Ako, gumagapang talaga ako mula sa bahay. Papunta ng Pasay, doon sa may mga MOA, doon marami kasi mga condo doon. Sa Makati, sa Taguig, sa BGC, doon marami. Pero dito banda sa Parañaque, Las Piñas, medyo mahina. Dati, nung meron pa akong Grab Airport, yun, syempre tambay tayo sa may airport banda kasi maganda yung rate Tapos minsan malapitan lang yung ihahatid mo. Minsan nagtitip pa yung customer. Pagdating naman sa pick up distance, mga kaswabe, since si Grab Express, siya yung namimili. So may mga criteria siguro siya, hindi naman syempre nakadisclose. May mga criteria siya. Siguro kung ikaw ay malapit doon sa pick up point, siguro kung maganda ang mga ratings mo, ikaw ang ipaprioritize sa ibibigay ng Grab Express. So far, wala pa akong nakukuha na booking sa Grab Express na mas malayo sa mga 5-6 kilometers, mga kaswabe. Siyempre gusto rin ni Grab Express, mabilis ka makakarating doon sa pick up point. Si Lalamove naman, since dinidisplay lang niya kung ano yung mga available na bookings sa'yo. Minsan nandito ako sa Parañaque, pero babatuhan niya ako ng bookings na Taytay Rizal, Malabon, Caloocan South. So para mga 20 kilometers away. So kung kukunin ko yung booking na yun, papunta pa lang mga kasabi, siguro mga 1 oras bago ako makarating. So yun, maraming bookings pero kailangan mong pumili sa Lalamove. So yun nga yung pagkakaiba ng Grab. Pag naman yung Grab, wala kang choice. Kumbaga, ibabata niya sa'yo. Ang option mo lang is to cancel. To cancel kung hindi ka komportable dun sa booking na binigay sa'yo. So may mga advantage and disadvantage din pala. So depende sa'yo kung paano mo i-strategize yung biyahe mo para ma-maximize. Diskarte rin. Okay, isa pa mga kaswabe, dito sa rates ni Lalamove, tsaka na Grab Express. Si Grab Express, mataas yung rate. Yun nga, yung isang booking ko yung pinakamataas na booking ko so far, yun nga, Las Piñas to San Jose del Monte, Bulacan, 1,700. Tapos nung pabalik, since wala akong nakuha booking ng Grab Express, may nakuha akong booking sa Lalamove. Marilao to Las Piñas, tapos naka-double book ako Santa Maria to Makati. Siguro baka lang siya, baka 1,400, 1,300. So to compare, isang booking sa Grab Express, parang 2 booking sa Lalamove para ganun kalaki yung pagkaiba nila. Pero yun nga, si Lalamove nag-a-allow siya ng double booking. Minsan nga nung Pasko nag-a-allow pa siya ng triple booking para sulit yung biyahe mo. Pero syempre, pag double book, triple booking ka, siguraduhin mo lang na along the way yung second booking mo kasi ikaw rin mahihirapan kung pasaliwa. So syempre magagalit yung customer kapag masyado kong matagal kasi may hinatid ka pang iba. Note lang, sa Grab kasi
kapag yung unang-unang makikita mo na rates na naka-display, yun na kagad yung net, yun na kagad yung makukuha mo. Tapos kung cash yung payment, ipapakita niya dun sa baba kung magkano yung cash to collect. So for example, yun nga, kung 100 pesos cash to collect, pero yung unang naka-display, makikita mo 80 pesos, yun na kagad yung net na makukuha mo. Sa Lalamove, habang dinidisplay niya yung mga bookings, no, gross yun mga kaswabe. Nandun pa yung commission ni Lalamove. So kung ang booking mo is 100 pesos, pag chinek mo na yung information, yung breakdown dun, may commission pa sila Lalamove doon na 20 pesos, tapos yung booking na yun 80 pesos lang makukuha mo. So take note lang pag yun ang difference sa Grab Express at sa Lalamove. Kaswabe, cash out. Anong pagkakaiba? So yung Lalamove at saka si Grab Express, pareho silang may wallet, no? So pwedeng pumasok dun yung payment ng kunyari kapag yun nga, pag Grab Pay wallet ang pambayad sa'yo ng kliyente o kaya via credit ang bayad sa'yo dun sa Lalamove, papasok yun dun sa wallet mo. So para mai-cash out mo yun, so sa Lalamove, pag kinash out mo, papasok yun sa GCash mo. Usually the following day yun, kung weekdays ka nag-cash out, the next day makukuha mo na. Pero kung Saturday, Sunday ka nag-cash out, mga Tuesday pa yung papasok sa GCash mo. Si Grab kasi may really siyang wallet, di ba? Yung pang kliyente, kunyari magbubuk ka ng Grab food, okay, magpapa-deliver ka, kaya magbubuk ka nga ng Grab card, di ba? Meron siyang Grab doon, so pwede kang magbayad ng bumili ng load o kaya magbayad ng mga bills mo doon, di ba? So mula doon sa Grab Pay wallet mo doon sa Grab driver app, immediately pag cash in mo, lilipat na agad siya doon sa Grab Pay wallet mo. Instant. So dapat wag kang magka-transfer pala ng pa-weekends kasi mag-aantay ka pa. Kailangan mo lang planuhin. So basta ganun, pag sa Lalamove hindi agad-agad na makukuha mo yung magagamit mo yung cash. So kaya rin meron mga wallet dun sa Lalamove at saka sa Grab Express mga kaswabe. Kasi kapag cash kang binayaran, kunyari, yun nga, binayaran ka naman ng 100 pesos, so na cash ni client, paano makukuha ni Lalamove at saka ni Grab yung commission niya? So ibabawas niya dun sa wallet mo. Yun. Kaya dapat may laman yung wallet natin. Yung Grab Pay at saka yung Lalamove na wallet natin. Paano kung walang laman? Ano mangyayari? Hindi ka makakapag-book, hindi ka bibigyan ng booking. Kamusta naman kaswabe ang incentives? So si Grab at saka si Lalamove, pareho sila nang bibigay ng incentives mga kaswabe. Yung unang vlog ko nga mga kaswabe sa Lalamove, one day Lalamove incentive challenge. So 10 bookings sa Manila kailangan ma-pick up, tapos bibigyan ka ni commission ni incentive ni Lalamove ng 1,100 yun eh. So yun yung pinakauna kong vlog. Pero hindi palagi na may ganun. Katulad nitong February, ang mission ni Lalamove na para 440 pesos lang. 5 bookings nga lang. So nakuha naman. Pero hindi palagi. Parang sa isang buwan, minsan 2 beses lang. Unlike dito kay Grab, sa Grab Express, araw-araw meron siyang incentives yung mga gems na nakukuha natin. So maximum niya 700 pesos kung makakuha ka ng 60 gems. So para makakuha ka ng 60 gems, kailangan mo ng 12 na bookings kasi isang booking mo 5 gems. So far, ang pinakamalaking nakuha ko dun is 500 pesos dito sa Grab Express. So, pero napanood namin kaswabe, meron kang 1-day challenge na nakuha mo. So sa Lalamove yan. Sa Lalamove yun. Yun yung 1,100 pesos. Pero pwede mo naman supposedly kunin ng hindi 1 day. Oo. Binibigay ni Lalamove na para 7 days para makomplete mo yung mission. Pero since yun naman, sideline na lang natin to, weekends at saka holidays lang tayo bumabiyahe, kaya minaximize natin. Kaya madalas mga kaswabe, ginagabi tayo. Kahit sinasabi ko na uuwi ako ng maaga, kasi nga minsan lang tayo makabiyahe, parang sayang naman, nasa labas na tayo. Ayan nga, sasabihin, uwi ka na maaga. Oo, pero uwi alas 10. Alas 11, ayaw talaga tumigil. Pero kasabi kung iisipin mo, yung Lalamove at saka Grab, may mga advantage and disadvantage din siya. Depende kung paano mo i-strategize yung pagbiyahe mo sa isang araw. Diba? Oo, mga kasabi. So hindi mo kailangan mamili. Oo. Pwedeng diskarte mo nga. Katulad ko ang ginagawa ko,
pinaprioritize ko syempre Grab Express kasi mas maganda yung rate niya eh. Tapos wala kang ganong stress kasi isa lang yung ilo-load mo eh. Hindi mo kailangan mag-double book kasi hindi ka rin naman na-allow. Tapos kapag walang booking sa Grab Express, kumukuha ako ng Lalamove. Ayun, oo. Yun nga, parang may advantage din siya. So better din na may option ka din. Lalo na pag pauwi mga kaswabe, yun ang advantage ni Lalamove kasi ikaw ang pipili eh. So kung gusto ko na malapit sa bahay, yun ang pipiliin ko na booking kung may available. So may isa pa tayong tanong. So okay pa din ba ang pagsa-sideline kaswabe ng Lalamove and Grab Express? So yun nga mga kaswabe, no? Nakaka 3 months pa lang tayo sa Lalamove, tapos 2 months dito sa Grab Express. Tulad nung nakaraan na vlog namin, nakasama natin si Mrs. Swabe kung okay ba na sideline Lalamove. Ang update natin, okay ba na sideline ng Lalamove at Grab Express? Well, una, sagot niya yung diesel natin. Kunyari, may lakad kami ni Mrs., ihatid ko siya, tapos may makukuha akong booking, hindi libre na yung diesel natin, di ba? O kaya pag hinatid ko si Junior Suave, tapos may nakuha akong booking na pauwi, edi yun, libre na yung diesel natin. So yun pala, mga kaswabe, panalo na. Yes! Pangalawa, hawak mo yung oras mo. For example, yun nga, minsan half day lang ako babiyahe kasi may mga ginagawa ako sa mornings, tapos nakakabiyahe pa ako kahit mga 3-4 na bookings lang sa hapon. So pwede na rin, hawak mo yung oras mo. Basta masipag ka na. Ngayon yung panghuli, kung dati ang sabi ko is yung kita sa Lalamove pwede na. Yun naman, syempre medyo bagito pa tayo nun eh. Pero ngayon, okay naman na, alam na natin na dapat palaging nagdo-double book. Tapos yun nga, sa Grab Express maganda yung rate. So pagdating sa kitaan mga kasabi, siguro average ko 1.5 per day. Malinis na yun ha, yung tanggal na yung diesel, tapos nakapag-budget na rin ako sa car maintenance. So 1.5 per day sa mga 10 hours na biyahe, not bad, di ba? Pwede na. At saka yung 10 hours naman, hindi naman kasi tumatakbo ka palagi. Kumbaga in between din naman kasi naghihintay ka. So yung diesel, hindi naman din siya umaandar. Although yung time nga din. So, yan yung mga... So yun mga kaswabe, yun muna ang update natin after 3 months itong pagsa-sideline natin. Salamat nga pala sa mga kaswabe. Nung una akong mag-join kay kaswabe, 26 million. Ngayon, ilang milyon na tayo? Nasa 580 subscribers na tayo ngayon mga kaswabe. 580 millions. Thank you sa suporta. Okay, so hanggang dito na lang muna mga kasabi. Hanggang sa susunod, ingat-ingat sa pagmamaneho para ang biyahe natin ay laging swabe. Bye-bye! Bye!